Magandang gabi po mga kapatid at isang karangalan muli na tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. At naniniwala po ako na ito po ay isa sa mga paraan upang tayo po ay magpalakasan, tayo po ay makapag-aralan sa bawat isa. 2 Corinthians chapter 9 sa ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 9 po. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, verse 6 hanggang po sa verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to verse 8. Sabi po ng Biblia, every man according as he purposeth in his heart. Verse 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa gabing ito na kami po ay makapag-aral. Dalangin namin ang bawat salita mo na siyang mahayag ay maging hamon at maging kaliwanagan sa amin. Pagpalaan niyong araw na ito, gabing ito, at alam ko po na karamihan po sa amin ay pagod, galing sa mga trabaho, at dalangin ko po Ama, nabigyan mo nga po sila ng kapahingaan, Panginoon. At nawa ay maging lakas at tibay namin ng mga salita mo na siyang may pangaral muli sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, how to sustain the church without mandatory tithes and first fruit offering. How to sustain the church without mandatory tithes and first fruit offerings. Dito po sa iglesia lokal, dito po sa bayan ng Solana, mga kapatid, ay karamihan po sa amin ang nagpa-practice ng tithes and offering and even first fruit, pero hindi po namin ginagawa po itong mandatory. Ano po? Hindi po namin ito po ay hindi po sa pilitan, lalo sa mga kapatiran. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, ang ating pagbibigay, una ay birang parangal sa Diyos. Pangalawa, ito po ay bilang pasasalamat. And then, pangatlo, ito po ay pagbibigay luwalhati sa Diyos na buhay. Yun po yung main objective po ng ating giving, kung bakit itinuturo po natin ito. But ngayong gabi ay gusto po natin makita how to sustain the church without mandatory tithes and first fruit offering. Sabi ng 2 Corinthians 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but God loveth a cheerful giver. So dito po natin makita, mga kapatid, na tayo po ay kapag nagbigay po tayo ay we
have the principle, not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver. Gusto ko pong mag-focus po tayo dito sa ating context para magbigay po ito ng kaliwanagan po sa atin. Ang ating giving ay hindi po based sa ating tithes and first fruit offering, kundi yung ating pagbibigay ay naniniwala po ako mas higit pa sa tithes and first fruit offering, at tinawag po ng salita ng Diyos po ito na giving. So we are not to give or to practice giving because of our religious ritual, kundi yung ating pagbibigay po ay, sabi po ng Biblia, for God loveth a cheerful giver. Pero karamihan po sa mga simbahan sa kapanahunan po natin ngayon ay ang mga churches, they sustain themselves by tithes and first fruit offerings. At karamihan pa po yan sa kanila ay talagang tinitignan kung magkano yung kanilang kinikita, at hindi ho pinapalagpas ng ilang mga store na nagtuturo na kung magkano kinikita monthly, doon po sila nagbe-base sa kanilang giving and even doon sa kanilang first fruit giving. Sa mga kapatiran po rito, hindi ho natin ginagawa yung ganun, ano po? Because we believe that the body of Christ is not under the law, but we are under grace. Doon sa Romans chapter 6 verse 14, naniniwala po tayo na yung ating pagbibigay ay hindi na po sa pamamagitan ng batas, kundi ito po ay sa pamamagitan ng biyaya. Romans 6 verse 14, sabi ng Biblia, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kaya yung ating giving ay naniniwala po tayo, it was not dominated by the law, but we are under grace. So dito sa ating pag-aaral sa New Testament ay Paul never commanded tithing. Hindi na po na sa atin inutos po na gawin yan. Dahil meron na po tayong New Testament at naniniwala po tayo na pagdating ng New Testament ay pinalawig pa yung ating pagbibigay. So, Paul never commanded tithing. Instead, the local church is sustained through grace giving. Yung local church na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay it was sustained through grace giving, voluntary service, and faithful stewardship. Kaya ngayong gabi mga kapatid ay gusto po natin makita, let us explore 10 biblical ways to sustain the church without law-based giving. Meron po tayong 10 na biblical way on how to sustain the local church. Maaring hindi po natin matapos po ito at siguro kalahati muna, pero pwede po nating tapusin sa mga susunod po pang mga pag-aaral. How to sustain the local church without mandatory tithes and first fruit offering. Number 1, because of our foundation of grace giving. The foundation of grace. Yung pundasyon ng ating pagbibigay ay sa pamamagitan na po ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng batas. Hindi tayo nagbibigay dahil ito po ay batas, kundi ito po ay nasa ilalim na ng biyaya. So the church is sustained by the foundation of grace. Mga kapatid, it's not sustained by the law. 2 Corinthians chapter 9, verse 5 to 8, dun sa ating binasa kanina. Kaya sinasabi ni
Apostol Pablo sa mga Corinthian church, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. Sabi ang hamon ni Pablo sa kanila, iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumaryan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. So yung ating pagbibigay ay it was planned, nakahanda na, nakaready na mga kapatid. Hindi na labag sa kanilang puso, hindi na labag sa kanilang kaisipan. Kaya yung ating pagbibigay, it's not commanded by compulsion, but motivated by gratitude for Christ's finished work. Verse 6, 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly. Ito po yung principle. Sa verse 5, we have the plan. Number 2, the principle. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. So ang pagbibigay ay naniniwala po tayo, kagaya po ito ng pagtatanim, prinsipyo ng pagtatanim. He that soweth sparingly, ang naghahasik ng o nagtatanim ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang mag-aani, maghahasik ng sagana ay mag-aani naman sagana. Kaya ito na po yung grace giving. Wala akong limitasyon yung ating pagbibigay. Kaya po, kung ating titignan yung promise ng giving, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So ito po yung ating foundation ng ating grace giving. Sinasabi ng Biblia from 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8, lalo na po dito sa verse 8, and we have this promise, God is able, na maaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsipanagana sa inyo, that is the promise, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. God is able. Hindi po disable ang Diyos, but He is able to make all grace, sufficient grace, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So that's how we sustain the local church without mandatory tithes and first fruit offering. We have the foundation of our grace giving. Pangalawa, kung paano natin masusustain, mga kapatid,
yung local church na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pangalawang bagay, by faithful stewardship. Faithful stewardship. Tapat na tagapamahala o tapat na katiwala. Hindi lamang po, Pastor, ang tinutukoy po rito para may lift up ang church, ang local church, para may lift up po ang ministry, ang gawain ng Diyos. Hindi lamang po para may sustain na gawain, kundi upang to support the ministry. For what reason? By faithful stewardship. Believers, ang mga mananampalataya ay tinawag na mga katiwala. Katiwala saan? They are stewards of what God entrusts them with. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sabi po ng Biblia, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So lahat po ng mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay bilang mananampalataya ay hindi po natin na-attain ang mga bagay na ito dahil tayo po ay magaling, dahil po tayo ay matalino, meron po tayong natapos sa buhay, kundi ang lahat ng mga bagay na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin upang magamit po natin sa gawain, magamit natin sa pagsuporta sa mga local churches. Alam po natin sa mga Primitive Baptist local churches, isa sa mga weakness po natin ay yung tinatawag po nating magtulungan sa bawat isa. Mamaya itatakel po natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po masama na tayo po ay tumulong sa bawat mga local churches na nangangailangan sapagkat ito po ay bahagi po, mga kapatid, ng ating faithful stewardship. 1 Corinthians chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Hindi ho natin kayang ubusin ang biyaya ng Diyos sapagkat sagana, overflowing, sustaining, sabi natin po kanina, overloading, overflowing. Kaya, every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Tayo po ay mga mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So sa pamamagitan ng ating faithful stewardship, we will support and we will sustain the local church through our faithful stewardship. Number 3, free will giving. Free will giving. Free will giving. Second Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. So si Pablo, kung ating titignan, ay tinuturo sa Corinthian church. Paul taught giving as a matter of purpose in the heart. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Isa sa mga objective to support
the work of the local church. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Dito makikita po natin yung example ng churches of Macedonia. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed to the churches of Macedonia. Bukod dito mga kapatid ay pinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond them their power, they were willing of themselves. Yung kanilang kalagayan, yung kanilang kalagayan sa verse 2, how that in a great trial of affliction, kung paano sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukahan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan. So yung kanilang kalagayan bilang mahirap at dumaan sa mga kapigatian, dumadaan sa maraming mga pagsubok, hindi ho ito naging hadlang sa kanila na hindi po sila makatulong sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo kung bakit, bagaman sila po ay financially disabled, pero yung bagay na meron sa kanila, they are spiritually able. They are not spiritually disabled. Masaya po sila sa gawain na i-sustain yung gawain ng church. Hindi tulad po ng Corinthian Church. Ito po ay pangalawang sulat ni Pablo sa Corinthian Church. Bagaman ang Corinth ay napakayaman, nasa kanila na lahat ang mga bagay, pero yung kanilang kalagayan mga kapatid, kung ating titignan, ang 1 Corinthians chapter 3 sa sulat pa lang ni Pablo ay sinabihan na sila. Sa verse 1, nagsabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. May mga hadlang kung bakit ang Corinthian Church ay hindi sila lumalago spiritually, kundi yung kanilang kalagayan at they are carnal Christian. Yung iba matagal nang sa gawain ng Diyos, 10 years na, pero kung titingnan po natin, na-bonsai po sila, na-stagnant sila sa ganung kalagayan. Even as unto babes in Christ, bata pa lang, 10 years na pero baby pa lang sa kanila. So merong tinatawag na spiritual abnormalities. Eh sabi ni Pablo sa kanila, ang tagal na nilang Kristiyano, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3, for ye are yet carnal, ye are not yet carnal. Sabi po ng Biblia, for whereas there is among you envying, strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So ito yung isa sa mga problema ng mga immature Christian, immature believers. They were envying, mayroon pong division sa kanila. Nag-iinggitan, mayroon pong mga paninubugho, mayroong mga pagtatalo-talo, may mga ugaling pag-iinggitan, nagsisiraan, nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. They are divided. Kaya makikita po natin, kung siguro one of these days pag-aralan natin yung
characteristics of the immature believers. Isa po yung divisions po dyan, mga kapatid. Pero hindi po yan yung ating tagal. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Inihalimbawa ni Pablo sa kanila yung kanilang kalagayan, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, yung kasaganaan ng kanilang kagalakan, and their deep poverty, hindi po nila tinignan yung malabis na karukhaan ng kanilang buhay, abounded unto the riches of their liberality. Verse 3, for to their power, sabagat ayon sa kanilang kaya, sa kanilang kapangyarihan ay bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, sabi po ng Biblia, verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verse 5, and this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Walang problema po sa tulong sa gawain ng Diyos. Yung pagtutulungan sa gawain ng Diyos, kung yung kanilang sarili ay ibinigay muna sa Panginoon at sa amin, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng Diyos. So pagdating ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, yung binasa natin kanina, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So, nakita po natin dito yung kanilang free will giving. Hindi ho nila tinignan yung kanilang pagdarahop, yung kalagayan ng kanilang buhay. Hindi nila tinignan kung sila ay mahirap, kundi nagbigay sila ng mayroong kagalakan. At yan po yung magandang halimbawa ng free will giving. Verse 4, pangapat, mga kapatid, how to sustain the local church without mandatory tithes and offering. Number 4, fruit of love, ang bunga ng pag-ibig. Masarap pong tumulong kung may pag-ibig, kung merong bunga ng pag-ibig. Ang pag-ibig, ang love, it motivates generosity more than the law. Galatians 5:13 to 14. Galatians 5:13 and 14. For, brethren, ye have been called unto liberty. Tayo ay tinawag sa kalayaan, mga kapatid. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Na huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay katahilanan sa laman. Sabi po ng Biblia, but by love, serve one another. Ang tinutukoy niya po rito yung local church sa Galatians. Dahil sa bunga ng pag-ibig, they serve one another. Maraming mga local churches po ang mahihirap dito sa panahon ni Apostol Pablo. Pero dahil meron pong bunga ang pag-ibig, they serve one another. Verse 14, Galatians 5:14. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. And who is thy neighbor? Mga kapatid,
Hindi lamang po yung mga Kristiyano na nasa tabi po natin, kundi applied po ito sa lahat. Because of their generosity, they contribute to the work of the ministry to support local churches. So naniniwala po tayo sa local church na dapat suportahan, hindi ho universal church, mga kapatid. Kasi ang universal church, hindi ho invisible church po yan. Ang local church, visible church. So love motivates generosity more than law. When saints love Christ and each other, they naturally contribute to the work of the ministry. Ang gawain ng Diyos, hindi ho yan pasikatan o kung sinong mayaman, kung sinong mahirap. Let us lift one another. Dapat po ay magtulungan po tayo bawat isa, mga kapatid. Hindi ho, dito sa amin, meron kami dating governor namin. Meron siyang programa, No to Barangay Left Behind. Sana wala ring churches na ma-left behind, mga kapatid. At tayo ang dapat mag-ministry na mga ganun. Hindi ho masama yung makapag-contribute tayo para sa gawain ng mga local churches na nangangailangan. Panglima, how to support the local church or sustain the local churches without mandatory tithes and first fruit giving. Number 5, fellowship support. Fellowship support. Una, sabi natin kanina, how to sustain the local church without mandatory tithes and first fruit offering. Number 1, because of the foundation of our grace giving. Number 2, faithful stewardship. Number 3, free will giving. Number 4, fruit of love. Number 5, fellowship support. Yung mga Pauline churches, New Testament churches, madalas, they share and supported one another's needs. Philippians chapter 4, verse 14 to 19. Tingnan nga natin yun. Pag sinabi natin fellowship in grace, it means believers collectively sustain the ministry. Philippians chapter 4 verse 14 to 19. Sabi ni Pablo, notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians, in verse 15, know also that in the beginning of the gospel, now ye Philippians, ang Philippians ay, makikita po natin ito, bahagi po ito ng Macedonia. When I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Alam nyo, ang ginamit ng Panginoon para makapagtayo ng mga local churches si Apostol Pablo ay yung mahirap na iglesia, ang Philippian Church, ang Macedonia, Philippi. No church communicated with me. Sabi po ng Biblia, yun ang masakit eh. Yung pinabayaan siya ng ibang local churches kahit able na makapagsuporta. Pero hindi nga niya minandate ang mga ito para sumuporta sa kanya. As concerning giving and receiving, sabi ni Pablo, but ye only, napakayaman ng kanilang puso. Verse 16, for even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Kahit na nandun siya sa Thessalonica, nagpadala rin kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Verse 17, not because I desire a gift. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, sabi ni Pablo, but I desire fruit that may abound to your account. Kundi hinahanap ko ang buga na dumadami sa ganang sa inyo. So makikita natin yung kanilang fruitful
service, from faithful stewardship to fruitful service. Verse 18, but I have all, sabi ni Pablo, and abound. I am full. Ako'y busog. Having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Datapwat meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa ay tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakakalugod sa Diyos. So nilarawan ni Apostol Pablo yung dinala ni Epaphroditus na bagay, yung kanilang mga kaloob, na parang, ang sabi niya, it is an odor of a sweet smell. Isang samyo ng isang masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakakalugod sa Diyos. So yung ating giving, yung ating pagsusuporta sa bawat mga local churches is to give glory to God. Verse 19, but my God, sabi ni Bible, this is the promise of their giving, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalalahati kay Kristo Jesus. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, 5 po muna yung ating pag-aaralan. Ito po ay 10 na pamamaraan kung paano i-sustain ang local church without our mandatory tithes and first fruit offering. By reason, number 1, because of the foundation of grace. Number 2, our faithful stewardship. Number 3, our free will giving. Number 4, the fruit of love, our fruit of love. And then through, number 5, our fellowship support. May God continue to bless us this evening at magkakaroon po tayo ng part 2 by this coming week. Magandang gabi po. Magpalain po tayo ng Panginoon.